magandang araw po sa bawat isa, sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng naka-online, sa lahat ng naka-subscribe sa GSMC. Magandang araw po at salamat sa Panginoon na patuloy po tayong nagiging ligtas. Sa panahon pong ito, napakalaking blessing ang ikaw ay may kinakain, ikaw ay walang sakit, ligtas ang iyong buong pamilya. Wala pong katumbas na blessing yan at purihin po natin ang Panginoon dahil patuloy po tayong nagiging ligtas. Diyan lang po kayo, dito naman po ako, samahan niyo po ako sa tema natin na Divine Encounter in Perilous Time. Hallelujah! Gusto ko po sanang i-share sa inyo ang tungkol po sa buhay ni Jacob. Pero bago po natin basahin, bago po tayo magpatuloy, basahin po muna natin ang ating key verse. Sa Psalms 121 verses 1 to 8, ang sabi doon, I lift up my eyes to the mountain, where does my help comes from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watch over you, you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade, your right hand. The sun will not harm you by day, nor by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over you. The Lord will watch over you, your coming and going, both now, forevermore. Amen. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga mensahe. Tayo po ay manalangin. Ama, marami pong salamat sa oras na ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa na naaabot, Panginoon, ang live na ito, maging ang hindi naaabot, Panginoon. Dalangin ko po ang kaayusan, ang kaligtasan, Panginoon, ang lahat, lalo na po, O Diyos, ng inyong mga anak. Salamat po, Panginoon. Gabayan niyo po ako, gabayan niyo po kami ng banal na Espiritu, O Diyos. Tinatanggap po namin ang mensahe, Panginoon, na iyong ibibigay sa amin sa oras na ito. Salamat po, Ama. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Banal na pagtatagpo sa panahon ng panganib. Ang pagkikipagtagpo ng Diyos sa kanyang mga anak ay walang pinipiling panahon. Amen po. Sa Garden of Eden, kung atin pong babalikan, kahit anong oras ng Diyos si Adan nakakausap. Ngunit nakakalungkot lang isipin na ang tao ay pumipili ng oras kung kailan niya gustong katagpuin ang Diyos. Amen ba? Ang Diyos, kung ang puso ng Diyos, lagi niyang gustong makakaniig ang kanyang anak. Nung gusto niyang katagpuin ulit si Adan, hallelujah, ngunit nung nagkasala si Adan at gustong katagpuin ng Diyos, kailangan pa niyang hanapin si Adan kasi nagtatago na siya. Amen po. Yan po ang reason kung bakit minsan nagtatago yung kanyang mga anak kahit gusto niyang katagpuin. Amen. Pag sinabi pong sa Psalms 121 na binasa po natin, ang sabi po doon, the Song of Ascent. Pag sinabi pong Song of Ascent, ito po ay Song of Degree or Song of Steps. A song of traveler to worship. Ayan, mababasa po natin yan mula Psalms 120 hanggang 134. Ito po pala isang awit ng mga manlalakbay o awit ng paghakbang. At gusto ko pong maging halimbawa o maging example o maging laman ng ating pag-uusapan ngayon ang buhay po ni Jacob. Hallelujah. Babalikan po natin ang buhay ni Jacob. Balikan po siya natin ng konti. Si Jacob po ay anak ni Isaac at ni Rebecca. May kapatid po siyang isa, si Esau po. Si Esau ay naging mangangaso at sa kaparangan niya na siya halos tumitira. Si Jacob naman ay tahimik at lagi na lang nasa bahay. Or team bahay. Team bahay pala si Jacob. Si Jacob, papa's boy, at si Esau po ay papa's boy, at si Jacob naman po ay mama's boy. Panganay si Esau, ngunit binigay niya ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. Kapalit ng isang platong munggo, nakuha din ni Jacob ang basbas na dapat sana ay kay Esau. Kung kaya't nagalit si Esau at nagbalak siyang patayin ng kanyang kapatid. Yan po yung dahilan kung bakit si Jacob ay naging manlalakbay.
Yan. Bakit daw iniwan ni Jacob ang kanyang bahay? Una, to fulfill the promise of God to Abraham, to flee from Esau, and to take wife in Haran. Yan po. And Jacob come out on his comfort zone. Iniwan niya ang kanyang mga magulang at ang kanyang komportableng buhay sa kanilang bahay. Kapag ang tao ay tahimik o nananahimik lagi sa bahay, ibig sabihin komportable po siya sa buhay. Maliban na lang kung gantong panahon, ECQ, kahit hindi ka sanay na sa bahay ka lang, wala kang magagawa kundi manatili sa bahay. Pero si Jacob po, sanay po siya sa loob ng bahay. Kasi ang gusto niya, lagi na lang sa bahay. At sa buong buhay ni Jacob, noon lang siya nawalay sa kanyang mga magulang. At noon lang siya umalis ng kanilang bahay. At sa kanyang paglalakbay, nakatagpo niya ang Diyos ng maraming beses. Ang sarap pong basahin ang kasaysayan po ni Jacob. Amen po. Yan, the encounters of Jacob. First encounter of Jacob. Ayan po, mababasa po natin yung sa Genesis chapter 28 verse 11 to 15. The first encounter with a promise. When he reached a certain place, he stopped for the night because the sun had set. Taking one of the stones there, he put it under his head and lay down to sleep. He had a dream in which he saw the stairway resting on earth when it stopped reaching to heaven, and the angel of God were ascending and descending on it. There above it stood the Lord, and he said, I am the Lord, the God of your father, Abraham, and God of Isaac. I will give you and your descendants the land on which you are lying. Your descendants will be like the dust of the earth, and you will spread out to west and to the east, to the north and to the south. All people on earth will be blessed through and your offspring. I am with you, and I will watch over you wherever you go. And I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised to you. Napakainam na pangako po. Ang dami niyang sinabi kay Jacob. Ang dami niyang pinangako kay Jacob. Iniwan ni Jacob ang kanyang bahay. Amen. Just to fulfill the promise of God to Abraham. Not just to flee from Esau. Minsan kasi ganun si Lord. Kapag may pinagagawa siya sa atin, at ang dami-dami nating dahilan, inaalaw na lang na may mangyari pa para lang mapush kang kumilos. Amen. Well, si Jacob naman po, wala naman siyang dahilan. Ang alam lang niya ay tatakas lang siya sa kanyang kapatid na si Esau, sa galit ni Esau. At ang alam ni Isaac, maghahanap lang si Jacob ng mapapangasawa sa lugar ng mga pinsan niya dahil ayaw nilang siya'y mag-asawa ng mga Hiteya o ng mga Canaanites. At hindi nila alam ang plano ni Lord. Maybe alam ni Isaac na may promise si Lord. Amen. Na may promise si Lord kay Abraham na ang lahi na si Abraham ay magiging ama ng maraming bansa. Amen po. Pero hindi na alam na yun na pala yung umpisa, yung umalis si Jacob sa kanilang tahanan. Na bagamat binasbasan niya si Jacob, sabi ni Isaac kay Jacob, humayo ka, ito pa rin nawa sa'yo ng Diyos, ang pinangako sa ating ninunong si Abraham. Amen. At habang siya ay naglalakad, inabutan siya ng gabi sa daan. Kinailangan niyang magpahinga. Ang dati niyang tinutulugang komportableng higaan, yung malambot niyang higaan, ngayon matutulog siya, maybe sa damuhan, or maybe sa batuhan. At dahil gabi, titiisin niya yung malamig, madilim, malamok, baka nga mabaho pa sa parte na yon. At ang matigas na unan niya ay walang iba kundi bato na kanyang dinampot ng mga oras na yun. So makikita po natin na ang mahimbing na pagtulog ay hindi lagi nakukuha sa malambot na higaan. Amen po. Nagkaroon po si Jacob ng komportableng tulog ng mga oras na yon. Amen. Kasi nanaginip pa siya ng maganda. Hallelujah. Pag ikaw ay komportable at alam mong sinasamahan ka ng Panginoon, makakatulog ka ng mahimbing. Amen po.
Kaya sa anumang klase ng sitwasyon mo, anumang pinagdadaanan mo, masasabi mo pa rin na mabuti ang Diyos. Dahil ang kabutihan ng Panginoon, hindi naman yan makikita dahil maganda ang sitwasyon, masasabi mong mabuti si Lord. Sa mabuti man o hindi ang iyong sitwasyon, as long as na nararamdaman mo ang pagsama ni Lord, nandun po ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. At katulad po ni Jacob, dumaan din tayo sa ganitong klaseng pagtitiis. Nagtiis si Jacob, isang gabi lang naman ang kanyang pagtitiisan. Isang gabi lang yung kanyang palilipasin, bukas magpapatuloy na ulit siya sa kanyang paglalakbay. Kaya mga kapatid, konting tiis pa. Malapit na, konting tiis na lang. Paubos na po ba yung stock mong pagkain? Naluto mo na ba lahat ng putahe ng pwedeng maging luto sa itlog? O pwede mo nailuto mo na ba ang lahat ng putahe sa sardinas? Ito pa ang unang pagkakataon na na-encounter ni Jacob si Lord sa ganitong sitwasyon. Sa sitwasyon hindi siya komportable at nasa pagtitiis. Pero sa engkwentrong ito, niya narinig ang napakagandang pangako mula sa Panginoon. Amen. Ano po ba yung pinangako ni Lord kay Jacob? Ang sabi doon, I will give your descendants the land on which you are laying. Amen. Ibibigay ko sa iyo ang iyong lupang iyong hinihigaan. Amen. Minsan kung alin pa yung pinagtitiisan natin, kung alin yung ating niluluhaan, hindi natin alam, doon pala tayo pagpapalain ni Lord. Hallelujah. Hindi natin nagugustuhan ang sitwasyon. Maaaring hindi natin nagugustuhan ng mga hindi magagandang sitwasyon, pero pwede nating tingnan yung kabilang banda ng mga nangyayaring ito. Amen po. Ang sabi pa, your descendants will be like the dust of the earth. Ang iyong lahi ay dadami, ang sabi ng Panginoon. You will spread out the west and to the east, to the north and to the south. All people on earth will be blessed through you and your offspring. Yun po yung maganda di ba? At ang sabi ng Diyos sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa. Hallelujah. Ang sabi pa niya, I am with you. I will watch over you wherever you go. I will not leave you. Hallelujah. Katulad pong binasa po natin kanina sa Psalms, laging binabanggit doon, I will watch over you. Hindi po tayo nag-iisa. Amen. Maaaring nagtatanong ka, bakit nararanasan ko to? Diba? Pero sabi ko nga po nung una, tingnan po natin yung sitwasyon. Maaaring doon sa pinagtitiisan mo, sa nararanasan mo yun, doon ka pagpapalain ni Lord, na katulad ng ginawa niya kay Jacob. Katulad din po ng unang encounter natin kay Lord, di ba? Nangyari yun nung una mong nakilala si Lord. Nung una mong nakilala si Lord, nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, nabubuhay pa tayo ng walang tiyak na kapupuntahan. Amen? Wala kang katiyakan sa buhay. Hallelujah. Pero nung nakilala mo si Lord, nabuksan ng iyong puso, nabuksan ng iyong kaisipan, at nakita mo doon, wow, ang dami palang pangako ni Lord. At mula nung siya'y nakilala mo, nagkaroon ka na ng katiyakan sa buhay. Amen po. Hallelujah. Nung naranasan mo yung unang araw ng kapuspusan mo kay Lord, di ba? Nung unang araw na naranasan mo ang Panginoon sa sarili mo, napuspos ka ng banal na espiritu, may mga nabanggit ka ding baw, di ba? Si Jacob, pagkagising niya, yung kanyang inunan, yung ginawa niyang una nung gabi, itinayo niya yun at ginawa niyang tipan sa Diyos. Pinagtibay niya yun, pinusan niya ng langis, at itinalaga sa Panginoon. Amen. Yung mga nangyayari na yan sa buhay natin, gawin natin stepping stone. Italaga natin yan kay Lord. Kung saan ka nadapa, yung pinagdapaan mo, o kung saan ka nabigo, yan. Ipagkatiwala natin yan sa Panginoon. Gawin po natin yung stepping stone. Hallelujah. Mababasa po natin yan sa Genesis chapter 28, 10 to 22. Mababasa din po natin yan sa pasimula, yung pasimula Jacob. Amen. Ang sabi niya, kasi ibibigay ko sa iyo ika-10 ang bawat ika po ng ibibigay mo sa akin. Hallelujah. And the second encounter and his preservation. Ang sabi po sa Genesis chapter 31 verse 7 o sa Genesis chapter 31 verse 12.
Here I am, and he said, Look up and see that all the male goat, the angel of God said to me in a dream. Jacob, I answered, as nothing with the flock are straight, are speckled, or spotted. For I have seen all that Laban has been doing to you. I am the God of Bethel, where you anointed a pillar and where you made a vow to me. Now leave this land at once and go back to your native land. Marami pong napagdaanan si Jacob bago siya dumating sa second encounter na ito. Matagal yun bago nangyari. Sa lupang pinuntahan niya sa kamag-anak ng kanyang ina, naglingkod siya para sa dalawa niyang asawa. 7 years siyang naglingkod para kay Leah at another 7 years para kay Rachel. Kaya kung titingnan po natin yung panahon na lumipas, napakahaba, halos mahigit isang dekada. Amen? At naglingkod siya para sa kawan ni Laban. At dumating yung panahon na hindi na maganda ang trato sa kanya ng kanyang mga bayaw at nagbago din ang kanyang biyenan. Na sa kabila ng napagyaman niya ang kawan ni Laban at dumating ang puntong dinadaya pa siya sa upa. At sa punto ding iyon, kinatagpo siya ng Panginoon. Amen po. Nakipagtagpo ulit si Lord upang ipakita at pagtibayin kay Jacob ang pagpapanatili sa kabuhayan, paninindigan at antipanya sa harapan ng Diyos. Diba sabi niya dun sa binasa natin, look up and see. Sabi niya, tingnan mo. Yung mga barakong gabing, yung mga spot sila lahat. Para sa kay Jacob yon. Yun yung kasunduan nila ni Laban. Nagkaroon sila ng kasunduan na yung iuupa ni Laban sa kanya ay yung may mga dikolor o yung may mga batik. Amen. Bagamat may ginawa siyang diskarte pero hindi siya nandaya. At lumaki at napagyaman niya ang sa kanya at ang kay Laban din. Amen. At sa verse 7b, sabi doon, 10 beses nang binago niya ang upa niya sa akin, ngunit hindi pinahihintulot ng Diyos na ako'y maapi. God preserved the Jacob's stand. Amen. Dahil sa kasunduan nila ni Laban, inirespeto niya yon, pinanindigan niya yung kasunduan nila na yon, na hindi siya mandadaya. Katulad din po natin, pinipreserve po ng Diyos ang ating mga paninindigan, ang ating mga katayuan. Ang sabi po sa Psalms 121 verse 3a, He will not let your foot slip. Sabi doon, huwag sana akong hayaang mabuwal. Amen po. Hinibigyan niya ng lakas ang ating mga paa, ang ating mga tuhod upang huwag tayong mabuwal or huwag tayong matisod. Pinibigyan niya tayo ng lakas upang manatili tayong nakatindig sa ating mga pinaninindigan, sa ating mga stand. Ano ba ang stand mo bilang Kristiyano? Our stand in grace. Ano pa ba yung stand mo? Basta na pang stand natin about grace ng Panginoon. Mamumuhay ka ba sa grace ni Lord? Nagagalak ka pa ba sa Kanya o naghahanap ka na ng iba? Amen. Basahin niyo po yan, ang Romans chapter 5 verse 2. Our stand in gospel. Iyan ang saligan ng iyong pananampalataya na laging pinapaalala ni Pablo sa 1 Corinthians 15 verse 1. Amen. Nadadagdagan ba ang kaalaman natin sa gospel, lalo na ngayon? Wala naman tayong ibang gagawin. Pwede nating basahin ng paulit-ulit ang Biblia. Amen po ba? Upang yung stand natin sa gospel, lalong tumibay. Lalo tayong maging marunong, lalong madagdagan ang ating mga nalalaman. At magkaroon tayo pagkaing spiritual. Amen po. Our stand in faith. Kumusta na po ang ating pananampalataya? Lalo na po sa panahong ito. Nakatayo pa ba? O naguguluhan ka na? Hello, mga kapatid. Kumusta na ang ating kalayaan? Sana nga po matuloy na sa May 15. Malaya ka pa ba, kapatid? O alipin ka na din? Alipin ka na ulit. Alipin ka ng TikTok, alipin ng ML, o baka lalo ngayon lalong lumala. Baka mas lalo pa tayong naging alipin ng gadget. Amen. God preserved our resources. Pinanatili ng Diyos ang resources ni Jacob.
Amen. Sa kabila ng mga ginagawa ni Laban na kanyang biyena na pandaraya sa upa, pero tingnan niyo po yung pagprotekta ng Panginoon, yung pagpapanatili ng Diyos sa kabuhayan ni Jacob. Na sa kabila ng mga nangyayari, may nangyayaring dayaan, pero palago ng palago, paunlad ng paunlad, payaman ng payaman. Amen po. And God also preserve our vows. Amen. Ang sabi ng Panginoon kay Jacob, I am the God of Bethel, where you anointed a pillar and you were made vow to me. Amen po. Makikita po natin doon na pinanatili ng Panginoon ang vow, ang tipan ni Jacob, 'di ba? Nung pagkagising niya, nagtalaga siya ng bato, binuhusan niya ng langis. Amen. Sa pangalawang pakikipagtagpo kay Jacob, ni-remind ng Panginoon ang mga tipan ni Jacob sa kanya. Amen po. Na kung tutuusin, napakatagal na nun. Amen. Napakatagal na. At kung sabi ko nga kanina, mahigit 1 dekada na ang lumipas, pero natatandaan pa ng Panginoon. May mga vow tayo na sinasabi natin kay Lord. Amen. Katulad ng nabanggit ko kanina sa first encounter natin sa Kanya. Hindi yan nililimot ni Lord. May mga pangako tayo na binibitiwan sa Panginoon. Lord, pagalingin mo lang ako. Maglilingkod na ako sa iyo. O, diba? Lord, magkatrabaho lang ako. Bibigay ko yung aking ikapo. Lord, maging maayos ng lahat ng mga problema ko. Magpapatuloy na akong dumalo sa lahat ng gawain. Nangungusap po ang Panginoon sa atin sa oras na ito. Ipinaaalala po niya ang lahat ng iyan na mga binanggit natin sa Kanya noon. Akala mo nalimutan na ng Diyos kahit gaano pa katagal yan, gaano pa katagal ang panahong lumipas, kung paano ka pinahahalagahan ng Diyos, ganun din niya pinahahalagahan ang tipan mo sa Kanya. Amen po. The third encounter with the assurance of divine protection. Ang sabi po sa Genesis chapter 32 verse 1 and 2, Jacob also went on his way, and the angels of God met him. When Jacob saw them, he said, "This is the camp of God." So he named that place Mahanaim. Mahanaim po means to camp. Hallelujah. Sa third encounter po ni Jacob sa Panginoon, nagkaroon po ng assurance of divine protection. Laging nasusurprise si Jacob, bigla na lang nakikipagtagpo si Lord sa kanya sa oras, lalo na po sa oras ng pangangailangan. Naghiwalay sila ng maayos ni Laban. Amen. Nagkasundo na sila. Pinayagan na siyang umuwi kasama ang kanyang mga asawa at anak, pati ang mga alipin, pati ang napagyaman niyang kawan. Umalis siya sa bahay ng kanyang mga magulang na tungkod lang ang dala at ngayon babalik na siya ng isang na napakarami na nila. Amen po. Ganyan po magpala si Lord. Hallelujah. At ngayon, nagpapatuloy na sila sa kanyang paglalakbay patungo sa bansa kung saan naandun si Esau. Amen. Bakit nagpadala si Lord ng protection ng oras na iyon? Bakit nagpadala si Lord ng hukbo ng mga anghel ng oras na iyon? Kasi po, mag-e-entry na sila sa bansa kung saan nanduroon si Esau. Si Esau na kanyang kapatid na tinakasan niya noon, kaya nagkaroon siya ng paglalakbay. Si Esau na kanyang kapatid na pinagbalakang patayin siya. Pero ngayon babalik na siya sa teritoryo ni Esau. Sa palagay niyo po, ano ang nararamdaman ni Jacob sa mga oras na yun? Amen. Wala siyang idea kung galit pa ba o lumipas na ang galit ng kanyang kapatid. Sa verse 9 and 12, mababasa po natin ang panalangin ni Jacob na puno ng takot at pangamba. Amen. Nakatulad din po ng nararamdaman ng maraming tao ngayon. Amen po ba? Puno ng takot at pangangamba. Takot na sa araw-araw na lang, nagbibilang tayo ng mga patay. Araw-araw nadadagdagan ng mga infected. Pangamba na kailan ito matatapos. Amen po. At pag natapos na, akala mo tapos na. Pero pag natapos na ito, haharap naman tayo sa maraming problema. Sa maraming bayarin.
Amen ba? Yung iba, babalik sa trabaho. Parang mag-uumpisa ulit. At ang nakakalungkot, hindi lang naman coronavirus ang sakit ng ating mundo. Amen. May isa pa at mas matindi, mas nakakalungkot. Yung mga taong nananamantala at nakikinabang sa krisis ngayon. Yun yung isa pang virus. Pero hindi hinayaan ng Diyos di ba? Si Jacob na matakot ng tuluyan. Sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos na siyang poprotekta sa kanila. Nagkaroon siya ng lakas ng loob. Hindi na kami nag-iisa. At sanabi ni Jacob, ito ay hukbo ng Diyos. It is a divine protection. Kaya tinawag niyang Mahanaim kasi dalawang hukbo. Ang kanyang clan at ang hukbo ng Diyos. Grabe po yung protection ni Lord. Amen. Sa kanyang pamilya. Hindi hinayaan ng Diyos na sila'y maglakbay na mag-isa. Although marami silang kasama, pero helpless ang kalagayan nila. Kung sakaling galit pa si Esau at sila ay tambangan sa daan o makasalubong nila at ibubuhos ni Esau ang galit sa kanila, wala ka silang kalaban-laban. Kaya nandun yung takot ni Jacob at pangamba. Amen po. Pero dahil sa protection ng Diyos, na ibinigay sa kanila, naging safe sila. Amen. Hindi aalisin ng Diyos ang mga panganib ang mapanganib na sitwasyon para lang mawala ang takot mo at ang pangamba mo. Pero dahil sa protection ng Diyos, magiging safe ka sa gitna ng panganib hanggang sa tuluyang mawala ito. Amen po. Yun po yung divine protection na ibinigay po ng Diyos kay Jacob. The fourth encounter sa Genesis chapter 32 verse 24 and 28, sabi po doon, so Jacob was left alone, and a man wrestled with him till daybreak. When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched, and as he wrestled with the man. Then the man said, let me go, for it is daybreak. But Jacob replied, I will not let you go unless you bless him. The man asked him, what is your name? Jacob, sabi niya. Then the man said, your name will no longer be Jacob, but Israel. Because you have struggled with God and with humans, and you have overcome. Amen po. The fourth encounter with victory. Nagtagumpay po si Jacob. Yun po yung kasagsagan pa din ng kanilang paglalakbay. Kahit gabi naglalakbay sila, pinabagtas nila yung daan, tinatawid nila yung ilog. At nakipagbuno ang isang lalaki kay Jacob hanggang sa magbubukang liwayway. Nakipagbuno si Jacob pagkatapos niyang tumawid sa kadiliman ng gabi. Amen po. Makikita natin dito na sa kabila ng ating mga pagsubok, pagtawid, pagod, kadismayahan, huwag nating iisang tabi ang presensya ng Diyos. Amen po ba? Kasi sa kabila ng pagod ni Jacob, sa kanilang paglalakbay, pabalik-balik siya, itinawid niya ang kanyang pamilya, kasunod binalikan niya ang kanyang kawan, tumawid sila sa ilog. So yung pagod ni Jacob ng mga oras na iyon, ganun na lang yung kanyang pagod, ganun na lang yung kanyang pagsisikap. Amen po. At nung nakipagbuno ang lalaking ito, pag sinabi po kasi nakipagbuno, physically, gagamit ka ng lakas. Amen. Hindi siya tumigil. Amen po. Tinanggap niya yung pakikipagniig ng Diyos ng oras na iyon. Sa kabila ng kapaguran natin, di ba? Tayo na mismo, pwede ba bukas na lang tayo mag-pray? Pagod na ako. Pwede ba huwag na muna tayong umattend ng prayer meeting? Nakakadismaya. Diba? Pagod na ako, o ang dami kong ginawa, nalulungkot ako, broken hearted ako, hindi muna ako dadalo. Diba? Sa kabila ng lahat ng ito, nung tinanggap ni Jacob yung pakikipagniig ng Diyos, hindi siya tumigil, hindi siya sumuko. Amen po. Hindi niya tinantanan hanggang hindi niya nakukuha ang tagumpay. So makikita po natin dito na kapag tayo ay nandoon sa pagsubok, sa mga trials, sa sakit, doon pa natin lalong mas pakanasain na makipagniig sa Diyos.
Amen? Ang sabi ng anghel, bitaw na. Umaga na. Para pag nasabi na, o siya, tahan na. Mag-uumaga na. Panibagong pag-asa. Parang sinasabi ng anghel na ganun. Pero hindi siya bumitaw. Diba? Sabi ni Jacob, hindi ako bibitaw. Basbasan mo muna ako. Binasbasan siya ng anghel. Amen? Ang sabi doon, bumitaw ka na. Ikaw ay magiging si Israel at magtatagumpay ka. Amen po. Bagong pag-asa, sabi ni Jacob, basbasan mo muna ako, aanhin nga naman natin ang bagong umaga kung wala namang basbas ni Lord. Amen. Lagi nating inaasam ang tagumpay sa lahat ng ating ginagawa, sa ating mga pangarap at gusto sa buhay. Pero hindi naman natin kinakatagpo ang Diyos. Ginagawa natin ito sa sarili nating lakas. Amen po. Bawat pakikipagtagpo ni Jacob sa Diyos, maraming nangyayari. Nagtataka ang marami, bakit hindi sila nagtatagumpay? Bakit yung promise ni Lord ay hanggang promise lang? Amen. Kung titignan po natin mula sa umpisa sa first encounter ni Jacob at ng Panginoon, nandun yung promise. At nung una nating na-encounter ang Panginoon, nung tinanggap natin ang Panginoon, nakita natin doon ang daming pangako ng Diyos. Pero minsan naiisip mo, bakit parang ang promise lang si Lord? Kumusta po yung inyong paglalakbay bilang isang Kristiyano? Baka kasi puro umpisa ka lang, puro simula. Hindi umusad-usad, pabalik-balik. Si Jacob po, hindi siya sumuko. Nagtagumpay siya hanggang hindi niya nakukuha. Nagtagumpay siya hanggang makuha ang basbas. Amen po. Pinalitan ng kanyang pangalan. Hindi na siya si Jacob. Ang ibig pong sabihin ng Jacob is deceiver o mandaraya. Ang ibig sabihin ng Israel, siya na si Israel ngayon, at ang ibig sabihin, God contender, the confirmation of the covenant and God's purpose. Amen po. Makikita po natin na napakalaking pagbabago sa buhay ni Jacob. In the fifth encounter, yan, ito na po ang gusto nating lahat. After Jacob returned from Padan Aram, God appeared to him again and blessed him. God said to him, "Your name is Jacob, but you will no longer be called Jacob. Your name will be Israel." So he named him Israel. And God said to him, "I am God Almighty. Be fruitful, be increase in number, and a nation and a community of nations will come from you, and kings will be among your descendants." Amen. Iyan na po yung fulfillment. Nakabalik na si Jacob. Hallelujah. In the fifth encounter ni Jacob, pinagtibay ng Diyos ang pangalan ni Israel. Siya na ngayon si Israel kasi nagbago na siya. Marami ng pagbabago sa buhay niya. Yumaman siya, lumaki ang kanyang kabuhayan, lumago ang kanyang kawan dahil hindi siya nang daya, dahil dumiskarte si Jacob. Matalino si Jacob, umpisa pa lang. Amen po ba? Pero itong kayamanan niya, nakuha niya sa pamamagitan ng diskarte. Hallelujah. Napulpil na ang pangako ni Lord na siya ibabalik sa lupain. Bumalik siya ng maayos. Maayos na po ang lahat. Nakapag-asawa na siya, nagkaanak na siya ng marami, nabago ang kanyang buhay, at nakipag-ayos na siya sa kapatid niyang si Esau. So wala na pong panganib sa kanya. Wala na siyang kinatatakutan. Hallelujah. Pero umpisa pa lang ito sa fulfillment na ipinangako ng Diyos kay Abraham. Umpisa pa lang ng pagpaparami. Marami pang pagkakataon na makikipagtagpo ang Diyos sa buhay ng mga anak ni Israel. Amen. Sa buhay natin po, kumusta na ang relasyon mo kay Lord? May social distancing na din po ba? Kailan ka huling napuspos, kapatid? Nung last year pa? Nung last camp? Kailan ka huling nag-worship? Nung last Sunday service na ginawa natin bago mag-lockdown? Kailan ka pa huling nag-pray? Kapatid, kabataan, paano po ngayon yan? Walang camp. Walang mga pastor na maglelehan sa'yo. Walang counselor na mag-guide sa'yo.
Walang song leader na magsasabi sa iyo na ibuka mo yung mga labi at sambahin mo ang Panginoon. Walang pastor na magsasabi sa iyo na let's open your Bible in the book. Magagawa mo ba ang lahat ng ito nang ikaw lang? Walang naglilid? Nabubuksan mo ba ang Bible nang walang nagsasabi sa iyo na open your Bible? Amen. Kaya mo bang mapuspos ng sarili mong sikap? Walang song leader. Walang naglilid. Kailan mo huling nakaniig ang Panginoon? Napakabuti po ng Panginoon sa atin. Ang tiyaga niyang maghintay. Naghihintay siya kung kailan ka magkaroon ng oras para sa Kanya. Kasi gusto niyang makatagpo lagi ang Kanyang anak. Pero paano magtatagpo kung isa lang yung naghihintay? Yung gustong katagpuin walang panahon. Amen. Hallelujah. Ang Panginoon po lagi naghihintay, lagi siyang nakabantay. Sa panahong ito, mas pakanasain po natin na ma-encounter natin ng Diyos. In every encounter, there is a promises, there is a preservation, there is a divine protection, there is a victory, and every encounter, there is a blessing. Amen. Ang sabi po sa Revelation chapter 3 verse 20, "Here I am at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come in and eat with that person and they with me." Amen po. Lagi pong nakatayo ang Panginoon sa pintuan ng ating puso. Hanggang kailan mo ba siya pagbubuksan? Ang dami mong pinagkakaabalahan. Amen. Kung tutusin, hindi mo na nararamdaman, nag-e-enjoy ka na yata sa ECQ eh. Marami pa, ilang araw pa bago matapos ang ECQ at babalik na naman tayo sa napakaabalang mundo, sa napakaabalang buhay. Ay kung gaano kaabala nung nakaraang hindi pa nangyayari ito, mas magiging doble ang kaabalahan mo ngayon kasi babawi ka. Amen po. At ngayon habang tahimik ka, habang wala kang pinagkakaabalahan, it is the time. Ito po yung panahon. Hallelujah. Ito po yung panahon na malaya kang katagpuin ng Panginoon. Kahit na oras, kahit gabi, kahit umaga. Amen. Hanap ka ng lugar sa bahay mo na tahimik. Hanap ka ng lugar sa bahay mo kung saan mo kakausapin ng Panginoon ng puso sa puso. Hallelujah. Sa oras na ito, kapatid, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Ama, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, na kinatagpo niyo po kami. Kinatagpo niyo po ang bawat isa. Ipinaalala niyo po sa amin, Panginoon, ang iyong kabutihan. Pinaalala niyo po sa amin, Panginoon, ang katagumpayan, Panginoon. Pinaalala niyo po, Panginoon, na napakahalaga, Panginoon. At ikaw ay laging nandyan. Hinaghihintay, Panginoon. Nagnanais, Panginoon, na kami makakatagpo. Ama, sa oras na ito, Panginoon, buksan niyo po ang puso ng mga nanonood na ito, Panginoon. Mangusap ka, Panginoon, sa kanila. Hipuin niyo po sila, Panginoon. Lalo na po ang may mga karamdaman na nangangailangan ng kagalingan, O Diyos. Ama, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. Pagpalain niyo po ang iglesia, Panginoon, ang mga lingkod mo, ang mga manggagawa, Panginoon. Ama, maraming pong salamat sa buhay na ipinagkaloob niyo sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat po at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Amen.